Ang pagunlad na hindi nakaugat sa kasaysayan ay panandalian. Ang karunungan na hindi naihahandog sa komunidad ay walang kabuluhan. Aton ang 15. Malalim ang pinaghuhugutan ng salitang aton. Sa ating wika, ang aton ay nangangahulugang atin. Pero hindi lang ito tungkol sa pagmamayari. Ang aton ay may kaakibat na pananagutan, pagmamalasakit at responsibilidad. Aton ng 15. It's a rallying cry to protect the 15-kilometer municipal waters against commercial exploitation, to protect the livelihood of our small-scale fishers who rise at dawn, brave through the rough tides, feed millions, and yet remain among the poorest, the least protected, and the barely heard. Kayanin ito ba? May patutunguhan ba ito? Ganyan din ang aming naging simula. Walang pangalan ang aming asosasyon. Wala kaming koneksyon. At higit sa lahat, nagsimula kami na walang pinansyal na suporta. Pero may isa akong malinaw na nakita. May kailangang tukuhin. At kung walang kikilos, walang mangyayari. Kung hindi kami magsasama-sama, hindi kami maririnig. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay proteksyon sa isang bagay. Ito rin ay tungkol sa kung paano tayo pinagbubuklod ng ating mga likas na yaman. Kung paano ang dagat, lupa at kalikasan ay hindi lamang pinagkukunan ng ikinabubuhay, kundi ugat ito ng ating pagkatao bilang isang komunidad. Lagi kong tinatanong ang aking sarili, paano pa natin mas mapapalalim ang pag-unawa ng kabataan sa tunay na kahulugan ng pagunlad? Hindi sapat na masukat ito sa simentadong kalsada o sa matataas na gusali. Ang pagunlad ay dapat ding masukat sa kung paanong naiaangat ang kabuhayan, kaisipan at dangal ng bawat isa. Lalo na sa mga pamayanang matagal nang naiiwan. Diploma ang inyong hahawakan pa uwi. Ngunit layunin ang tunay ninyong panghawakan. Bilang isang ina at isang leader ng aming komunidad, malinaw sa akin ang halaga ng edukasyon. Hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi bilang daan upang maiangat ang buong pamilya at ang buong komunidad. Gamitin ninyo ang boses na yan hindi lamang sa sarili, kundi para sa mga taong hindi napapakinggan. They give so much but receive so little. Their children dream of education too, but are often forced to trade classrooms for the coastlines, not because they lack the potential, but because they lack access. They rarely reach the course of success because the tides of inequality keep pulling them back. Hindi sapat na tayo ay matuto. Dapat din tayong magpamana. Ang aton, ang atin, ay hindi dapat matapos sa atin. Ito ay dapat maging kanila rin.